Isa pa nga kuya. Wala na akong maalala pagtayo ko rito. Inilapit ko pa ang baso ko sa bartender. Bis, panglima mo na yan. Baka gumapang ka na palabas. Sita ng bartender habang nagpupunas ng baso. Ano naman? May bahay pa ba akong uuwian bukas? Wala na, di ba? Natatawa ako pero ramdam ko ang pait. Kukuhanin na ni Dominic Rivera ang lupa namin. Rivera, pangalan pa lang. Tunog masamang tao na. Hey miss, hinaan mo boses mo. Bulong ng bartender, sabay sulyap sa dulo ng resto bar. Lumingon ako. May isang lalaking nakaupo roon, nakaitim na polo, malinis ang gupit. At kung makatingin sa akin, akala mo pag-aari niya ang buong mundo. Anong tinitingin-tingin mo riyan, Mr. Pogi? Gusto mo rin ng alak? O gusto mong makisimpat siya sa malas na tulad ko? Tumayo ang binata. Lumapit siya sa pwesto ko at amoy ko agad ang mamahaling niyang perfume. You're drunk, miss. Maikli niyang sabi sa malalim na boses. Wow, lasing ako? Talaga? Salamat sa impormasyon ha. Pero alam mo, kesa sermonan mo ko, bakit hindi mo na lang ako samahan? Umuwi ka na, Ivana. Napatigil ako. Nanliit ang mga mata ko sa kanya. Paano mo nalaman na pangalan ko? Stalker ka ba, mister? Narinig ko sa bartender. At narinig ko rin ang lahat ng masasamang pinagsasasabi mo sa landlord ninyo. Umupo siya sa tabi ko. Ganun ba talaga kasama ang lalaking yun? Masama? Kulang pang salitang yun. Napakasama niya. Wala siyang pakialam kung saan kami pupulutin ni nanay. Hinawakan ko ang braso ng lalaki. Matigas, parang bakal. Alam mo, Mr. Stranger, ikaw, mukha kang mayaman. Mukha kang may pera. Siguro, katulad mo rin siya, no? Hindi mo ko kilala, miss. Di kilalanin natin ang isa't isa. Bigla akong tumayo at muntik na akong mabuwal kung hindi niya ako nasalo sa bewang. Ang init ng palad niya. Alam mo, kesa umiyak ako magdamag, gusto ko na lang maging masaya. Kahit isang gabi lang. Inilapit ko ang mukha ko sa kanya. Gusto mo ba ako? Kasi ako, gusto kita. Ngayong gabi lang, ibibigay ko ang sarili ko sa'yo. Ilayo mo lang ako sa problema ko. Nakita ko ang paglunok ng binata. Lasing ka lang, pagsisisihan mo to bukas. Bukas? Wala na akong pakialam sa bukas. Ang mahalaga, ayun ngayon. Hinalikan ko siya sa pisngi, pababa sa labi. Dalhin mo ako sa kwarto mo, please. Ayokong matulog na mag-isa sa bahay na aagawin din sa akin bukas. Tumingin siya sa akin ng matagal. May kung anong pag-aalinlangan sa mga mata niya. Fine, but remember, you ask for this, Ivana? Oo, kahit ano. Basta wag lang yung Rivera na yun ang makaharap ko. Dominic's POV. Dito ba yun? Wow, ang yaman mo talaga, Mr. Stranger. Hampas lupa ang tawag niya sa akin kanina sa resto bar. Hayop, masamang tao. Pero heto siya ngayon, nakasandal sa pinto ng kondo ko habang hirap na hirap tanggalin ang suot niyang sandals. Pumasok ka na, Ivana. Huwag ka maingay, may mga kapitbahay ako. Bakit? Takot ka bang malaman nila may kasama kang lasing? Sino ka ba talaga? Bakit ang seryoso mo? Hindi mahalaga kung sino ako ngayon. Hinawakan ko ang mga balikat niya para patigilan siya sa pag-ikot. Sigurado ka ba rito? Pwede pa kitang patulugin sa guest room. Guest room? Ayoko. Sabi ko sa'yo, ibibigay ko ng sarili ko sa'yo, di ba? Isang gabi, maging akin ka. Maging sa'yo ako. Walang pangalan. Walang problema. Ivana, stop. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Alam ko. Gusto kong makalimot. Gusto ko lang maramdaman na may nagmamay-ari sa akin na hindi lupain, kundi tao. Tao na hindi ako itatapon. Tinignan ko ang mga labi ng dalaga. Basang-basa ng alak pero mukhang napakatamis. Ang gulo ng isip ko. Dapat ko siyang itaboy. Ako ang lalaking kinamumuhian niya. Ako ang Dominic Rivera na sisira sa buhay niya bukas. Pero paano ko siya matatanggihan kung ganito siya makatingin sa akin? Bukas, kamumuhian mo ko. Bulong ko habang inilalapit ang mukha ko sa kanya. Bukas pa yon. Malayo pang bukas.
Sagot niya bago niya sinakop ang labi ko. Hindi na ako nakapag-isip ng maayos. Binuhat ko siya at dinala sa malambot na kama. Ang bawat halik niya ay puno ng kumpiyansa. Ang bawat haplos niya ay tila nagmamakaawa. Anong pangalan mo? Bulong niya sa gitna ng pagdama namin sa bawat isa. Kahit fake name lang, para may maitawag ako sa'yo. Just call me Dominic. Dominic? Ang sarap pakinggan. Huwag mo kong iiwan ngayong gabi, please. I won't. I promise. Iyon ang huling salitang binitawan ko bago kami tuluyang nilamon ng init ng gabing iyon. Sa bawat sandali, alam kong lalo lang kaming mababaon sa gulo. Pero sa ilalim ng mga kumot, nakalimutan ko ang sarili ko. Ang tanging alam ko lang, ang babaeng nasa tabi ko ay ang babaeng kumuha ng atensyon ko sa paraang hindi ko inaasahan. Sana pagising mo, Ivana, papatawad mo ko. Wika ko sa aking sarili bago niyakap ang dalaga. Ivana's POV. Masakit ang ulo ko ng umagang yon. Yun ang unang naramdaman ko pagmulat ng mga mata ko. Ang pangalawa, ang sobrang lambot ng unan na hindi hamak na mas masarap sa manipis kong unan sa bahay. Nasaan ako? Bulong ko sa sarili ko habang pilit na ibinabangon ang katawan ko. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang paligid. Hindi ito ang kwarto ko. Ang puti ng kisame, ang TV sa tapat, at ang amoy lalaki. Amoy mamahaling pabango na humahalo sa amoy ng alak na isinuka ko yata kagabi. Oh no, Ivana! Anong ginawa mo? Dahan-dahan kong itinaas ang kumot. Wala akong suot. Wala. As in zero. Biglang nagplay sa isip ko ang mga tagpo kagabi. Ang bar, ang tequila, ang lalaking nakaitim, ang paghamon ko sa kanya, ang paghalik ko, ang paghila ko sa kanya sa kama. What? Anong nagawa ko? Paulit-ulit kong sinapo ang noo ko. Sino ba yun? Bakit ko ginawa yun? Lumingon ako sa gilid ng kama. Wala na ang lalaki. Pero may isang pirasong papel na nakapatong sa side table. Sa ibabaw ng isang basong tubig at 2 pirasong gamot sa hangover. Kinuha ko ang papel. Hindi lang pala ito papel. Isang eleganteng business card. Kulay itim na may gintong letra. Dominic Rivera, CEO, Rivera Estates. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Parang biglang nawala ang hangover ko at napalitan ng matinding ginawa. Rivera? Bulong ko. Nanginginig ang boses. Hindi to totoo. Nagkataon lang to. Maraming Rivera sa mundo, di ba? Pero ang logo sa card, yun ang eksaktong logo na nasa eviction notice na natanggap namin ni nanay noong 1 linggo. Hinanap ko ang lalaking kinamuhian ko. Tapos dinala ko sa kama. Naiiyak ako sa galit at hiya. Ang hibang mo, Ivana! Ang tanga mo! Dominic's POV. Nakaupo ako sa balkonahe. Tinitingnan ng tanawin ng syudad habang humihigop ng kape. Kanina ko pa naririnig ang kalabog sa loob ng kwarto. Alam kong gising na siya. Alam kong nabasa na niya ang card ko. Bumukas ang pinto ng kwarto. Lumabas si Ivana na nakabalot lang ng bathrobe ko. Gulo-gulo ang buhok at ang mga mata ay namumula sa galit. Ikaw! Turo niya sa akin. Ang business card ay nakakuyom sa kamao niya. Ikaw si Dominic Rivera? Ibinaba ko ang tasa ng kape at hinarap siya. Good morning to you too, Ivana. Huwag mo nga ako mag-good morning dyan. Ikaw yung kukuha ng lupa namin. Ikaw yung sisira sa buhay namin. Halos isigaw niya yon sa mukha ko. Bakit hindi mo sinabi kagabi? Bakit hinayaan mong mangyari to? Tumayo ako at lumapit sa kanya. Mas maliit siya sa akin, pero ang tapang ng tingin niya, kahit halatang nanginginig ang mga tuhod niya. Sinubukan kitang pigilan, Ivana. Ilang beses. Sabi ko sa'yo, ihahatid kita. Sabi ko sa'yo, lasing ka lang. Pero nung sabi mo ibibigay mo ng sarili mo sa akin, remember? Namula siya lalo. Kasi hindi ko alam. Akala ko isa ka lang random na lalaki sa resto bar. Dahil random ako, okay lang na. Sumama ka sa akin sa hotel.
Ngumisi ako ng mapait. Ganun ka ba kadesperada, Ivana? Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ko. Masakit, pero hindi ko iniinda. Mas masakit ang tingin niya. Tingin ng isang taong pakiramdam ay tinalo ng tadhana. Wala kang karapatang pagsalitaan ako na ganyan. Nagawa ko lang yun dahil sa sobrang stress ko sa'yo. Ikaw ang dahilan kung bakit ako uminom. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nawala sa sarili ko. At ikaw ang dahilan kung bakit ako hindi nakatulog ng maayos. Tuwing maiisip ko na mawawalang lupain na pinaghirapan ng magulang ko. Iyak na sagot ko. Hinawakan ni Dominic ang braso niya bago pa siya makasampal ulit. Listen to me. Hindi ko ginustong nangyari sa inyo. Hindi ko rin alam na ikaw ang anak ng nakatira sa Lot 32 hanggang sa binanggit mong pangalan mo. Bitawan mo ako. Gagamitin mo ba to? Iba-blackmail mo ba ako? Sasabihin mo ba sa lahat na ang anak na naniningil sa'yo ay ibinigay ang sarili sa'yo para hindi mo ako paalisin? Napakunot ang noo ko. Sa tingin mo ba, gano'n akong klaseng tao, Ivana? Hindi ba? Mayaman ka. Mga wala kayong puso. Kung wala akong puso, sana kanina pa kita pinalabas dito na walang suot. Umupo ka muna, kakain tayo. Pag-uusapan natin to. Ayoko. Gusto ko nang umuwi. Ivana, hindi ka aalis dito hanggat hindi tayo nagkakaunawaan. Isang gabi tayong magkasama sa kama. Hindi yun basta-basta mawawala sa isip ko. At lalong, hindi sa isip mo. Ivana's POV. Gusto ko nalang lamunin na lang ng lupa. Bakit ba ang gwapo niya pa rin kahit pagkatapos ko siyang sampalin? At bakit ang boses niya parang may kung anong otoridad na hindi ko kayang tanggihan? Naupo ako sa harap ng dining table. Nakabalot pa rin ako ng bathrobe. Inihain ni Dominic ang breakfast. Omelette, bacon, at toast. So, anong plano mo ngayon, Dominic? Tanong ko habang nakatingin sa pagkain. Pagkatapos ng nangyari, itutuloy mo pa rin bang pagpapaalis sa amin? Naupo siya sa tapat ko. Pinapanood niya ang bawat galaw ko. Business is business, Ivana. Ang utang ng pamilya mo sa bangko na binili ko ay hindi basta-basta nawawala dahil lang sa isang gabi. So, wala lang pala lahat ng to? Pakitang tao lang tong breakfast? Hindi ko sinabing walang halagang nangyari. Ang totoo, it changed things. Bibigyan kita ng proposal. Tumingala ako. Proposal? Anong proposal? Pera? Babayaran mo ako para manahimik? Umiling siya. Ayaw mo mawala ang bahay ninyo, di ba? Gusto mong manatili ron ang nanay mo na walang iniisip na bayad. Oo naman. Gagawin ko ang lahat para ron. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ko. Isang tingin na nagpataas ng balahibo ko sa batok. Gagawin mong lahat, kahit ang maging personal assistant ko sa loob ng 3 buwan. You will stay here. You will do what I say. And in return, ibibigay ko sa iyo ang titulo ng lupa ninyo. Clean and title free. Nalaglag ang pangako. Stay here? Kasama ka? Dito sa kondo? Yes, 24/7. Magtatrabaho ka para sa akin. At syempre, itutuloy natin ang simulan natin kagabi. Kung kailan ko gusto. Napahawak ako sa puso ko. Ang kapal na mukha mo. Gusto mo akong gawing kabit? Hindi kita gagawing kabit, Ivana. Wala akong asawa. Kalmado niyang sagot. I'm offering you a deal. Ang katawan at serbisyo mo, kapalit ng kinabukasan ng pamilya mo. Simple lang, di ba? Tumingin ako sa paligid ng marangyang kondo. Tumingin ako sa business card niya. Pagkatapos, naisip ko ang mukha ni nanay na umiiyak sa harap ng altar namin. 3 buwan. Tanong ko, halos pabulong na. Yes, 3 buwan. Take it or leave it. Hindi ako makapaniwala na heto ako. Nakikipagnegosasyon sa lalaking kinamumuhian ko habang nakasuot lang ng kanyang bathrobe. Deal, pero may isang kondisyon, Dominic. Ano yun? Huwag mong sasabihin kay nanay kung paano ko nakuha ang titulo. Sabihin mo nanalo ako sa contest. Napangiti si Dominic, isang ngiting nakakalunod.
Your secret is safe with me. Now, finish your breakfast. Marami tayong gagawin ngayong araw. Ivana's POV. Ayusin mo ang kwelyo mo, Ivana. Saad ni Dominic. Humarap ako sa salamin ng elevator at inirapan ang refleksyon ni Dominic. Nakasuot ako ng isang itim na pencil skirt at puting blouse na. Siya rin ang bumili. Wow kung makapagsalita ka, akala mo naman, dekorasyon lang ako rito. Assistant mo ako, di ba? Hindi mannequin. Personal assistant kita. Ibig sabihin, reflection kita. Sagot niya habang hindi malang tumitingin sa akin. Diretso lang ang tingin niya sa pintuan ng elevator. At sa kumpanyang to, perfection ang standard ko. Perfection? O obsession? Baka naman gusto mo lang talagang kontrolin pati paghinga ko. Bulong ko, sapat na para marinig ng binata. Bumukas ang elevator sa 27th floor. Paglabas namin, halos lahat ng empleyado ay napalingon. Sino ba namang hindi? Ang mailap at seryosong si Dominic Rivera may kasamang babaeng hindi nila kilala. At ang mas malala, halatang galing kami sa iisang sasakyan. Dito ang table mo, sa labas mismo ng pinto ko. Turo niya sa isang napakagandang desk. Ang unang task mo ay pagtimpla mo ako ng kape. Black, no sugar, na ayoko ng matamis. Nakangisi na saad ng binata. Kasing pait ng ugali mo. Noted, boss. Sagot ko, sabay ngisi. Nakita ko ang bahagyang paggalaw ng labi ni Dominic. Ngumisi ba siya? O nagpipigil lang nasaktan ako? Wika ko sa sarili. And Ivana. Huminto siya sa tapat ng pinto niya at lumingon sa akin. Inilapit niya ang mukha niya sa tenga ko. Sapat na para maamoy ko ang nakakalunod niyang pabango. Huwag ka masyadong matapang sa harap ng ibang tao. Baka isipin nilang masyado tayong close. Kinilabutan ako. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa haplos ng hininga niya. Bakit? Takot kang malaman nilang ang boss nila ay pumatol sa isang mahirap na tulad ko? No. Takot akong isipin nilang hindi kita kayang pasunurin. Pumasok na si Dominic sa loob ng opisina at naiwan akong nakatulala. Dominic's POV. Naupo ako sa swivel chair ko at napasandal. I can still smell her. Kahit malayo na siya, parang narito pa rin ang presensya ni Ivana. Matigas ang ulo niya. Palaban. Yun ang dahilan kung bakit hindi ko siya maalis sa isip ko simula kagabi. Akala ko, pagkatapos ng nangyari sa kondo, magiging awkward ang lahat. Pero heto siya, handang makipagsabayin sa akin. Napatigil ako sa katok ng pinto. Pumasok si Ivana dala ang isang tasa ng kape. Ibinagsak niya ito sa table ko. Medyo malakas, kaya natalsikan ng ilang papel. Your coffee, Your Highness. Pangaasar niya. Kinuha ko ang kape at tumikim, pero muntik ko nang maibuga yun. Ivana, sabi ko walang asukal. Ay sorry, nakalimutan ko. Masyado ka kasing mapait eh, kaya nilagyan ko ng 3 kutsaring asukal. Sabi ng dalaga, habang ang mga mata ay kumikislap sa tuwa. Tumayo ako at dahan-dahang lumapit sa kanya. Umatras naman si Ivana hanggang sa sumadsad ang likod niya sa pader. Ipinatong ko ang 2 kong kamay sa magkabilang gilid ng ulo niya na tila kinukulong siya. Anong ginagawa mo, Dominic? Tanong niya. Medyo nanginginig ang boses. Nawala ang tapang niya na magkalapit ang mga mukha namin. Sinusubukan mo bang pasensya ko, Ivana? O gusto mo lang talagang mapansin ko? Ang kapal mo, no? Bakit naman kita gustong mapansin? Dahil simula kagabi, hindi mo na ako matingnan diretso sa mga mata. Bulong ko. Inilapit ko pa ang mukha ko. Ano, masarap ba ang kape? O bas gusto mo ang lasa ng labi ko? Nakita ko ang pamumula ng pisngi ng dalaga. Ang sarap pagmasdan. Ang palaban na Ivana, natitiklop din pala. Dominic, nasa opisina tayo. Exactly. And as your boss, I can fire you. So pwede ko rin bawiin ang deal natin tungkol sa lupa ninyo. Biglang nagbagong ekspresyon niya. Nagtagis ang bagang niya. Gagamitin mo talaga yun? Gagamitin mo ang kahirapan namin para paglaruan ako?
Nakaramdam ako ng konting kirot sa puso ko nang makita ang bahid ng luha sa mata ni Ivana. Hindi ko naman talaga balak bawiin. Gusto ko lang siyang asarin. Pero mukhang masyadong malalim ang sugat na iniwan ko sa kanya dahil sa usapin ng lupa. Lumayo ako sa kanya. Biro lang, Ivana. Hindi ko gagawin yun. Hindi nakakatawa. Ipagtitimpla na kita ng bago. Yung mapait na papait. Gaya ng gusto mo, sir. May diin ang pagkakasabi nito ng sir bago lumabas ng opisina. Ivana's POV. Paglabas ko ng pinto, napatigil ako sa lakas ng tibok niyon. Ano ba, Ivana? Umayos ka. Kaaway mo yan. Saway ko sa sarili ko. Pero hindi ko maikakaila. Iba ang dating ni Dominic pagdating sa asaran. Masyadong malakas ang dating ng binata. Habang naglalakad ako papuntang pantry, may 3 babaeng empleyado ang nakaharang sa daan. So, ikaw palang bagong PA ni Sir Dominic? Tanong ng isa, nakataas ang kilay. Balita namin, personal hire ka. Saan ka galing? Anong agency? Wala. Long time acquaintance niya ako. Simpleng sagot ko. Ayokong gumawa ng gulo. Acquaintance so, side check. Alam mo, marami nang dumaan na magaganda rito. Pero wala pang tumatagal ng 1 linggo. Baka ikaw, 1 gabi lang ay sapat na. Tumawa sila. Kumulo ang dugo ko ng sandaling yon. Naalala ko ang nangyari ng gabing yon. Pero bago pa ako makasagot, narinig ko ang isang baritonong boses mula sa likuran ko. Is there a problem here, ladies? Si Dominic, nakapamulisa siya. Seryoso ang muka at ang aura niya ay nakakatakot. Wala po, sir. Kinakausap lang po namin ang bago niyong assistant. Mabilis na sagot ng mga babae. Lumapit si Dominic sa tabi ko at biglang inakbayan ako. Nagulat ako, pati na ang mga babae. Si Ivana hindi lang assistant. She's special to me. At kung may marinig pa akong hindi magandang salita tungkol sa kanya, consider yourselves fired. Understood? Yes, sir. Sorry po. Kumaripas sila ng takbo. Nagwala na sila, agad kong tinanggal ang kamay ni Dominic sa balikat ko. Bakit po ginawa yun? Lalo lang nilang iisiping may kung ano sa atin. Bakit? Wala ba? Tanong ng binata na may nakakalokong ngiti. Ang kapal mo talaga, Dominic. Tuwagin mo akong sir sa harap ng iba. Pero pag tayo lang dalawa. Hinawakan niyang kamay ko at bahagyang pinisil. You can call me whatever you want. Basta siguraduhin mong sa akin lang ang atensyon mo, Ivana. Ewan ko ba? Inis na inis ako sa kanya. Pero bakit parang may mga paru-paro sa tiyan ko na nagwawala? Diyan ka na nga. Ipagtitimpla na kita ng kape. Tumakbo ko palayo. Pero ramdam ko ang titig niya sa likod ko. Tingin at tila nagsasabing hindi niya ako tatantanan hanggat hindi niya nakukuha ang higit pa sa serbisyo ko. 8:00 na ng gabi. Maliban sa table ko at sa loob ng opisina ni Dominic, lahat ng ilaw ay patay na. Hey Dominic, sir, ano ba? Hanggang ano oras ba tayo rito? Yung eye bags ko parang maleta na sa bigat. Reklamo ko habang papasok sa opisina niya. Nakita ko siyang nakatutok pa rin sa laptop. Bahagyang nakaluwag ang kurbata at nakatupi ang manggas ng polo. Ang gwapo niya sa ayos na to, pero hindi ko aaminin sa kanya yon. I told you, may kailangan tapusan na report para sa board meeting bukas. Kung gusto mo umuwi, sige na. Pero maiiwan sa akin ang susi ng bahay ninyo. Sagot niya nang hindi malang tumitingin. Ang daya, sabi mo assistant lang. Bakit parang pati kaluluwa ko? Overtime na. Naupo ako sa couch sa gilid. Gutom na ako. Baka pati ikaw makain ko na. Doon lang siya nag-angat ng tingin. May nakakalokong ngiti sa mga labi niya. Talaga? Handa ka na ba muli, Ivana? Akala ko ba, ayaw mo na sa akin pagkatapos ng gabing yun. Namula ako agad. Kainin sa galit. Huwag kang assuming, mister, no? Order na tayo ng pagkain. May treat. Ay hindi, your treat pala. Wala akong pera. Nguso pa ng dalaga. Fine, order whatever you want. Just make sure it's enough for 2.
Sabi niya sabay hagis ng credit card niya sa akin. Then sit here, sa tabi ko. Ayaw kong kumain na mag-isa. Dominic's POV. Makalipas ang 30 minuto, dumating ang in-order ni Ivana na pizza at chicken. Inilapag niya ang mga box sa table ko. Sa ibabaw mismo ng mga dokumento ko. Oh, kain na. Baka himatayin ka riyan. Ako pang sisihin ng board of directors mo. Sabi ni Ivana habang nilalantaka ng isang slice ng pizza. Napailing na lang ako. Walang ibang empleyado ang makakangahas na lagyan ng mantsa ng mantika ang desk ko. Maliban lang sa babaeng ito. Pero imbis na magalit, nakaramdam ako ng gaanang loob. Bakit ka ba laging galit sa mundo, Ivana? Dahil ba talaga sa lupaw? Sadyang ganyan ang factory setting mo. Tumigil siya sa pagmuya. Factory setting ka dyan. Alam mo Dominic, mahirap lang kami. Sanay ako lumalaban para sa kung anong meron kami. Kasi kapag hindi ka lumaban, tatapakan ka lang ng mga taong tulad mo. Taong tulad ko? Ano bang tingin mo sa akin? Isang robot na, walang pakiramdam? Parang gano'n na nga. Yung tingin mo sa lupa namin, investment lang. Pero sa amin, buhay yon. Doon kami lumaki. Doon namatay si tatay. Tumingin siya sa akin. Seryoso na ang mga mata. Ikaw ba? May inuuwian ka bang bahay o? Puro building lang ang laman ng puso mo. Huminga ako ng malalim. Ibinabago ang pagkain at sumandal sa upuan. Alam mo ba kung bakit ko binibili ang mga lupain sa area ninyo? Bakit? Para magtayo ng mall? Para yumaman lalo? Dahil dati kami nakatira doon. Direkta kong sagot. Napatigil si Ivana. Ano? Doon kayo nakatira? Bago naging Rivera Estates to, wala kaming kahit ano. My father worked for a man who owned everything. Doon namatay ang tatay ko. Pinalayas kami sa isang dampa na mas maliit pa sa bahay niyo ngayon. I watched my mother beg on the streets. Kaya nang magkaroon ako ng pagkakataon, pinili ko ang bawat lupang dati naming tinatapakan. I wanted to make sure na wala nang makakapagpalayas sa akin ulit. Ivana's POV. Hindi ako nakapagsalita. Ang akala kong masamang tao ay may bitbit din palang sakit sa likod ng mamahalin niyang suit. Biglang nagbago ang tingin ko kay Dominic. Hindi na siya yung mayabang na boss. Siya na yung batang lalaki na nasaktan din ng tadhana. Kaya pala ganyang kakatigas. Pero Dominic, hindi mo kailangan maging malupit sa iba para lang protektahan ang sarili mo. Hindi lahat ng tao ay kaaway mo. Kasama ka ba ron? Hindi ka ba kaaway? Tanong niya, nakatitig ng malalim sa akin. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Ewan ko kung bakit, pero naramdaman ko ang pangangailangang hawakan ng kamay niya. Kagabi, nung binigay ko ang sarili ko sa'yo, hindi yung dahil lasing lang ako. Siguro, naramdaman ng puso ko na pareho tayo naghahanap ng mapagtataguan. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak niya sa kamay ko. Hinila niya ako palapit hanggang sa mapaupo ako sa tabi niya. Dominic, may CCTV! Mahina kong saway pero hindi ako lumalayo. I turned it off 5 minutes ago. Bulong ni Dominic, inilapit niya ang mukha niya sa leeg ko. Amoy ko ang halo ng kape at ang pait ng nakaraan niya. Ivana, bakit mo ako ginugulo ng ganito? 3 buwan lang ang usapan natin, pero sa tingin ko, hindi sapat yun. Dominic, ang lupa, yung deal natin. Kalimutan mo muna ang lupa. Kalimutan mo muna na, boss mo ko. Humarap siya sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng paghanga, pero may halong lungkot. Ngayong gabi, maging Ivana ka lang. At ako lang ang lalaking kailangan mo. Hinalikan niya ako. Hindi tulad ng halik kagabi na puno ng alak at galit. Ang halik na to ay mabagal, malalim, at tila humihingi ng tawad. Sa bawat dampi ng labi niya, nararamdaman ko ang luhang gustong kumuwala sa mga mata ko. Kainis ka talaga, Rivera. Pinapaibig mo ba ako para mas madali mo ako mapaalis? Huminto siya at tiningnan ako ng may ngiti. Actually, iniisip ko, baka mas maganda kung doon na lang din ako tumira sa bahay niyo. Total, di ba? Binigay mo ng sarili mo sa akin. Panindigan mo na. Ang kapal! Bahay ko yun, no? Nakalimutan mo yata.
Sa akin ang lupa. Pangaasar niya ulit. Ah, ganun. Oh, kainin mo tong chicken. Huwag mo na akong halikan. Isinubo ko ang chicken wing sa bibig ng binata. Dahilan para tumawa siya ng malakas. Yun ang unang beses na nakita ko si Dominic na tumawa ng totoo. At sa sandaling yon, alam kong mas malalim na ang pinasok ko kesa sa simpleng utang sa lupa. Binigay ko ang sarili ko sa isang estranghero, pero mukhang ako ang nabihag ng sarili kong amo. Ivana's POV. Sigurado ka ba rito, Dominic? Pwede naman tayong kumain sa labas. Baka hindi ka sanay sa amoy ng tuyo at sinigang. Nakasandal ako sa pinto ng kotse niya habang nakatingin sa maliit naming bakuran. Ang pintura ng bahay namin ay kupas na at ang kawayang bakod ay medyo tabingi na. Kumpara sa kondo niya, mukhang storage room lang ito ng mga gamit niya. Ivana, stop it. Sabi ko naman sa'yo, doon din ako galing, di ba? Inayos niya ang bitbin niyang basket ng prutas. At saka, gusto kong makita kung anong ipinaglalaban mo ng husto. Ipinaglalaban o balak mong i-demolish? Bulong ko bago ako kumatok. Nay, nandito na po ako. May kasama akong boss ko. Bumukas ang pinto at lumabas si nanay. Suot ang kanyang paboritong duster. Nalaki ang mga mata niya na makita ang matangkad at napakagwapong lalaki sa tabi ko. Ay, Diyos ko, Ivana! Bakit hindi mo sinabing may artista kang kasama? Mabilis na inayos ni nanay ang kanyang buhok. Pasok po kayo, sir. Tuloy po kayo sa aming munting dampa. Salamat po, Aling Sally. Dominic na lang po. Magalang na sabi ni Sir Dominic, sabay abot ng prutas. Naupo kami sa maliit naming sofa. Ramdam ko ang pag-ikot ng paningin ni Dominic sa paligid. Kinabahan ako bigla dahil baka mapansin niyang may anay ang kisame o baka masikipan siya. Dominic's POV. Masikip, mainit, pero may kung anong init sa bahay na ito na wala sa kondo ko. Tiningnan ko si Ivana na tila balisa, pabalik-balik sa kusina para tulungan ang nanay niya. Pasensya na kayo, Dominica. Simple lang ang ulam namin, pinangat na isda at gulay. Sabi ni Aling Sally habang inilalapag ang mga plato. Sabi ni Ivana, napakabuti niyo raw na boss. Siya pa nga raw ang pinili niyo para maging assistant. Tumingin ako kay Ivana. Tinaasan naman niya ako ng kilay na tila nagbabanta. Matalino po kasi ang anak niyo, Aling Sally. Palaban, di basta-basta sumusuko. Ay, totoo ka dyan. Maana sa tatay niya. Kaya nga tong lupang to, kahit anong mangyari, hindi namin bibitawan. Sabi ko nga kay Ivana, kahit maglaba ako sa buong barangay, babayaran lang ang utang sa bangko. Wika ng matanda. Napatigil ako sa pagsubo. Nakita ko ang pagyuko ni Ivana. Ang bigat sa puso na makitang ang nanay nito ay walang kamalay-malay na ang lalaking kaharap niya ang siyang nais kumuha ng lupain nila. Inay, kain na tayo. Masyado ka madaldal. Putol ni Ivana sa usapan. Ivana's POV. Ang awkward. Sobrang awkward. Hiling ko na sana ay matapos na itong dinner. Paano kung biglang itanong ni nanay kung sino talaga ang binata? Dominic, balita namin. Binili na raw ng isang riberang area na ito. Biglang sabi ni nanay. Muntik na akong mabulunan sa kanin. Kilala mo ba yun? Sabi nila, wala raw puso yung taong yun. Lahat daw kami rito, tatapon na sa kalsada. Naramdaman ko ang pagtigas ng katawan ni Dominic sa tabi ko. Tumingin siya sa akin, tapos ay kay nanay. Hindi po siguro lahat, Aling Sally. Minsan ng mga Rivera, naghahanap lang din ng rason para maging mabuti. Ay sus, sayaman na mga yon. Ano namang rason nila para maawa sa amin? Kaya ikaw, Ivana, galingan mo sa trabaho mo kay Dominic para hindi tayo mapahiya. Pagkatapos kumain, nagpresenta si Dominic na tumulong sa pagliligpit. Ako na po rito, Aling Sally. Sanay na po ako. Ay, hindi pwede. Bisita ka, iho. Hayaan mo na siya, Nay. Gusto niya maging normal muna ngayong gabi. Biro ko. Nang kaming dalawa na lang sa lababo habang naguhugas ng pinggan, hinawakan ko ang braso ng binata. Dominic, okay ka lang?
Pasensya ka na kay nanay Hindi niya kasi alam. Hinarap niya ako. Basa ang mga kamay niya. Masakit pala, Ivana. Ang marinig mula sa ibang tao na wala kang puso habang kinakain mong pagkain nila. Kaya nga kailangan nating tapusin ang deal, di ba? Kapag nasa akin ang titulo, tapos na ang lahat. Bigla niyang hinawakan ang bewang ko at isinandal ako sa lababo. Paano kung ayaw ko nang matapos? Paano kung gusto kong ibigay ang titulo ngayon din? Pero mananatili ka sa tabi ko, Ivana. Dominic, ang usapan ay usapan. Bulong ko, pero traidor ang puso ko dahil sa bilis ng tibok nito. Ivana, nasaan ang platito rito? Sigaw ni nanay mula sa sala. Mabilis naman kaming naglayo ng binata. Nagkatinginan kami at parehong natawa ng mahina. Sa gitna ng hirap at lihim, tila may nabubuong pamilyar na pakiramdam sa pagitan namin. Hindi na lang ito tungkol sa lupa. Huwi ka na, boss. Baka hanapin ka na ng amoy ng kondo mo. Sabi ko habang inihatid ko siya sa pinto. Good night, Ivana. And tell your mom, salamat sa pinangat. It's the best I've had in years. Hinalikan niya ako sa noo bago siya sumakay sa kotse. Pinanood ko siyang lumayo. Iniisip kung paano ko sasabihin kay nanay na ang mabuting boss ko ay ang mismong tao na kinatatakutan niya. Ivana's POV. Nakaupo ako sa desk ko, kampanteng nag-aayos ng schedule ni Dominic nang biglang bumukas ang elevator. Inasahan ko ang delivery mano kaya isang board member. Pero ang lumabas ay isang babaeng parang galing sa cover ng magazine. Matangkad, maputi, at ang suot na damit ay mas mahal pa yata sa buong bahay namin. Is Dominic inside? Dire-diretso niyang tanong, hindi malang ako tiningnan. Yes ma'am, pero may meeting siya sa... Hindi niya ako pinatapos. Binuksan niya ang pinto ni Dominic nang walang katok-katok. Dominic, I'm back! Nanigas ako sa kinauupuan ko. Dominic, close sila? Sumunod ako sa loob, handang paalisin ng kung sino mang bastos na babaeng ito. Pero natigilan ako sa nakita ko. Si Dominic, nakatayo, at ang babae ay nakayakap sa leeg niya. Monica, what are you doing here? Tanong ni Dominic. Hindi siya yumakap pabalik, pero hindi rin niya itinulak ang babae. I missed you. Hindi mo ba ako na-miss? Humiwalay ang babae at doon lang niya ako napansin. And who is this? New maid? Uminit ang ulo ko sa narinig ko. Assistant. Assistant ako rito, ma'am. Seryoso na saad ko sa babae. Dominic's POV. Naramdaman ko ang talim ng titig ni Ivana mula sa likuran ni Monica. Kung nakakasakit lang ang tingin, malamang ay nakabulagta na ang ex-girlfriend ko. Ivana, can you give us a minute? Sabi ko, gusto ko lang kausapin si Monica para paalisin na siya agad. Sure sir. Mariing sagot ni Ivana. Padabog siyang lumabas at isinarado ang pinto na muntik nang mabasag ang salamin sa lakas. Who is she, Dominic? Why is she so fierce? Tawa ni Monica habang nauupo sa table ko. None of your business, Monica. Bakit ka ba nandito? Tapos na tayo, di ba? I heard you're buying back the old district. I wanted. My family's company wants to partner. I don't partner with exes. Malamig kong sabi, pero ang isip ko ay wala kay Monica. Nandoon sa labas, sa babaeng malamang ay nagmamaktol na ngayon sa galit. Ivana's POV. Maid? Mukha ba akong maid sa ganda kong to? Bulong ko habang marahas na nagtitimpla ng kape sa pantry. At si Dominic naman, give us a minute. Wow! Just wow! Padabog kong inilapag ang tray ng kape sa harap ng pinto niya. Gusto ko nang umuwi. Gusto ko nang bawiin ang deal. Bahala na akong mawalan kami ng lupa. Huwag lang ako magmukhang nahihibang rito. Eksakto namang lumabas si Monica. Nakangiti ng matamis. Thanks for the coffee, honey. Dominic and I have so much to catch up on. See you around. Pagkaalis ng babae, pumasok ako sa loob. Oh, heto ang kape mo. Baka kailangan mo ng pampagising pagkatapos ng catching up ninyo. Asar kong sabi. Ivana,
It's not what you think. Tumayo si Dominic at lumapit sa akin. Wala akong iniisip. Bakit? May dapat ba akong isipin? Humalukip-kip ako. Assistant mo lang ako, di ba? Sa loob ng 3 buwan, wala sa contract na kailangan kong makita ang mga ex mo na nakasabit sa leeg mo. Nagsiselos ka ba? Ako? Selos? In your dreams. Rivera, nagagalit ako kasi bastos siya. May daw ako? Sa puti kong to? Biglang hinawakan ni Dominic ang magkabilang braso ko at isinandig ako sa table. She's nothing to me, Ivana. Past tense na yun. Ikaw ang present. Present? Present assistant? O yung babaeng pinigay ang sarili sa'yo para sa lupa? Ivana, stop. Inilapit niya ang mukha niya sa akin. Hindi ko siya niyaka pabalik at hindi ko siya pinatuloy sa usapan namin. Ikaw lang ang iniisip ko simula kaninang umaga. Sinungaling. Bulong ko, pero humihina na ang depensa ko dahil sa lapit ng mukha ng binata. Gusto mong patunayan ko? Mabilis niyang sinakop ang labi ko. Isang halik na puno ng pagmamahal. Mas agresibo ito kesa sa mga nakaraang halik namin na tila ba binuburo niya ang imahe ni Monica sa isip ko. Kumapit ako sa polo ng binata. Hinahayaan ang sarili kong lamunin ang init. Akin ka lang, Ivana. Sa loob ng opisina o sa loob ng kwarto. Akin ka lang. Bulong niya sa pagitan ng aming paghinga. Yabang mo. Kapag nakita ko ulit yung babaeng yun dito, ako mismo magpapaalis sa kanya. At huwag mo akong subukan, Dominic. Mas matapang ako kesa sa ex mo. Tumawa naman ang binata ng mahina at hinalikan ako sa dulo ng ilong. I know. That's why I'm crazy about you. Ivana's POV. Dominic, hindi ko yata kaya to. Parang sasabog ang puso ko sa sobrang sikip nitong gown. Tumingin ako sa salamin. Ang suot kong emerald green na gown ay hapit na hapit sa katawan ko. Nakalugay ang buhok ko na nilagyan ng konting kulot sa dulo. Hindi ako makapaniwala na ang babaeng nakikita ko ay ang Ivana na sanay sa t-shirt at maong lang. You look breathtaking, Ivana. Huwag kang kabahan. Hawakan mo lang ang kamay ko. Hindi kita bibitawan. Madaling sabihin yan. Pero mamaya, siguradong pagpepiestahan ako ng mga tao ron. Lalo na yung Monica na yun. Reklamo ko habang isinusuot ang takong ko. Hayaan mo sila. Ngayong gabi, ikaw ang kasama ko. Yun lang ang mahalaga. Sagot niya sabay abot ng kamay sa akin. Pagdating namin sa venue, halos mabulag ako sa dami ng flash ng kamera. Ang marangyang ballroom ay puno ng mga mayayamang tao. Nang bumaba kami sa sasakyan, naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ni Dominic sa bewang ko. Smile, Ivana. You're the most beautiful woman here. Bulong niya. Dominic's POV. Ramdam ko ang panginginig ng kamay ni Ivana, kaya mas lalo ko siyang hinapit sa akin. Gusto kong ipakita sa lahat na siya ang babaeng mahalaga sa akin. Ngunit hindi pa kami nakakalayo sa entrance, nakaharang na agad ang isang pamilyar na muka. Dominic, you're finally here! Bati ni Monica. Nakasuot siya ng pulang gown na tila sumisigaw ng atensyon. And you brought your assistant? Is this a costume party? Bakit mo siya dinala rito? Tumingin si Monica kay Ivana mula ulo hanggang paa. Puno ng pangahamak ang mga mata. Poor thing, ang ganda ng gown pero halatang hindi marunong magdala. Monica, stop it. Ivana is my date. If you can't be civil, leave. Date? O baka naman charity work? Alam ba ng lahat dito na tong date mo ay anak ng pamilyang pinapaalis mo sa lupa mo? How ironic, Dominic! Naramdaman ko ang paninigas ni Ivana. Ang kaninang kaba niya ay napalitan ng galit. Ivana's POV. Talagang inuubos ng Monica na yon ang pasensya ko. Handa kong tiisin ang lahat. Pero ang insultuhin ang kalagayan namin sa harap ng maraming tao, ibang usapan na yon. Alam mo, Miss Monica, baka ang ibig mong sabihin sa charity work ay ang pag-aaksaya ni Dominic ng oras sa pakikipag-usap sa'yo. Kasi kung ako ang tatanungin, mas nakakaawa yung babaeng pilit na sumasabit sa lalaking matagal na siyang kinalimutan. Nalaki ang mga mata ni Monica.
What did you say? Sabi ko, maganda sana ang gown mo, pero amoy desperada. Dagdag ko pa sabay ngiti ng matamis. Excuse us ha, kakain lang kami. Baka kasi pati buffet, ubusin mo sa sobrang stress. Hinigit ko si Dominic palayo habang iniwan naman naming nakanganga si Monica sa gitna ng ballroom. Nang makalayo kami, huminga ako ng malalim. Ivana, that was impressive. Sabi ni Dominic na may halong paghanga sa boses. Huwag mo ko ma-impress dyan. Ginawa ko lang yon dahil masyado siyang mayabang. At totoo naman, di ba? Kahit anong gawin ko rito, assistant mo lang ako sa paningin nila. Biglang huminto si Dominic at hinarap ako. Sa gitna ng mahinang musika, kinuha niya ang dalawa kong kamay. Hindi ka lang assistant sa akin, Ivana. Sa paglipas ng araw at nung nasa bahay niyo tayo, na-realize ko na ayoko nang matapos ang 3 buwan. Anong ibig mong sabihin? Gusto kong bawiin ang deal natin, Ivana. Bawiin? Ibig mong sabihin, kukunin mo na ang lupa? Nanlalamig ako. No, ibig kong sabihin, ibibigay ko ng titulo sa iyo bukas na bukas din. Wala nang kondisyon. Wala nang 3 buwan. Paliwanag niya, inilapit niya ang mukha niya sa akin. Dahil ayokong manatili ka sa tabi ko, dahil lang sa obligasyon. Gusto kong manatili ka dahil gusto mo rin ako, Ivana. Napatitig ako sa mga mata ng binata. Dominic, ang daya mo. Bulong ko, ramdam ko ang init sa mga pisngi ko. Kailan mo pa natutunang maging ganito ka-sweet? Simula nung makita kita sa resto bar, Ivana. So ano, date pa rin ba tayo pagkatapos itong party? Depende. Kung pakakainin mo ko ng steak ngayon, pag-iisipan ko. Nakangiti na saad ko. Hinalikan naman ako ni Dominic sa harap ng lahat. Sa harap ng mga kamera. Sa harap ng mga empleyado. At lalo na sa harap ni Monica na halos magwala sa inggit. Sa sandaling yon, hindi ko na naramdaman ang gown o ang takong ko. Ang tanging naramdaman ko lang ay ang yakap ng lalaking dating itinuring kong kaaway. Pero ngayon ay naging sandigan ko na. Masaya ako habang naglalakad pa uwi. Hawak ko ang aking bag kung saan nakatago ang envelope na ibinigay ni Dominic kaninang umaga. Ang titulo ng aming lupa. Tapos na. Ligtas na kami. Gusto kong sumigaw sa tuwa at yakapin si nanay. Pero pagdating ko sa tapat ng aming bakod, napatigil ako. Isang pulang sports car ang nakaparada. Yung sasakyan ni Monica. Hindi. Anong ginagawa niya rito? Mabilis akong pumasok. Bumungad sa akin si nanay na nakatayo sa gitna ng sala. Maputlang maputla at nanginginig ang mga kamay. Sa harap niya, nakaupo si Monica na tila ba reyna sa aming lumang sofa. Oh, nandito na pala ang bida. Ivana, I was just telling you how hardworking you are. Lalo na sa loob ng kwarto ni Dominic. Monica, lumabas ka na rito bago pa ako makagawa ng hindi maganda. Sigaw ko. Pero huli na. Dominic's POV. Dasan si Ivana? Tanong ko sa guard pagdating ko sa opisina. Sir, umalis po agad pagkabigay niyo ng envelope. Mukhang excited pong umuwi. Sagot nito. Ngumiti ako. Masaya ako para sa dalaga. Pero biglang tumunog ang phone ko. Isang text mula sa driver ni Monica na binayaran ko para mag-report sa akin. Sir, pumunta po si Ma'am Monica sa bahay ni na Ivana. Napakapit ako sa mesa. What? Kumaripas ako ng takbo patungo sa parking lot. Alam ko kung gaano kadesperada si Monica. Hindi niya palalampasin ang pagkakataong sirain kami ni Ivana. Habang nagmamaneho ako ng mabilis, panalangin ko na lang na sana ay hindi pa huli ang lahat. Ivana, anong sinasabi nitong babaeng ito? Na kaya tayo hindi pinalayas ni Dominic Rivera ay dahil ibinigay mo ang sarili mo sa kanya. Nay, makinig ka muna. Totoo ba? Sigaw ni nanay. Yon ang unang pagkakataon na sinigawan niya ako ng ganoon kalakas. Totoo bang ang pambayad mo sa lupang ito ay ang sarili mo, anak? Tumawa si Monica. Bakit hindi mo ipakita ang hawak mo, Ivana? Yan ba ang titulo?
Binili mo yan gamit ang isang gabi kasama ni Dominic, di ba? How much was that? 1,000,000 piso para sa isang gabi? Umalis ka rito, Monica! Hinawakan ko ang braso ni Monica at pilit siyang hinila palabas. Wala kang alam sa nararamdaman namin ni Dominic. I knew enough. You're just a gold digger na ginamit ang sarili para sa lupain niyo. Bulyaw ni Monica bago siya lumabas ng pinto. Sakto namang pagdating ng sasakyan ni Dominic. Dominic's POV. Bumaba ako sa kotse at nakita ko si Monica na galit na lumalabas. Dominic, see? I told them the truth. Hindi ko siya pinansin. Tinabi ko siya at pumasok ako sa loob ng bahay. Doon, nakita ko si Ivana na nakaluhod sa paanan ng kanyang ina. Umiiyak. Aling Sally, hayaan niyo po ako magpaliwanag. Magpaliwanag? Tumingin sa akin si Aling Sally na puno ng puot ang mga mata. Ikaw ang Dominic Rivera na yon? Ang lalaking kinatatakutan ng buong baryo. Opo, pero... At ang anak ko, anong ginawa mo sa anak ko? Ivana, paano mo nagawa to? Mas pipiliin ko pang maging palaboy kaysa malaman na ang bahay na tinitirhan ko ay galing sa pagbebenta mo ng dangal mo. Nay, hindi ko ibinenta ang sarili ko. Ginawa ko yun dahil mahal ko kayo, dahil ayoko mawalang alaala ni tatay. Ang alaala ng tatay mo ay hindi nadudungisan ng pera, Ivana. Kunin mo to, Dominic. Kunin mo ang lupa ninyo. Paalisin mo na kami rito ngayon din. Ayaw naming tumira sa isang bagay na binayaran ng kahihiyan ng anak ko. Galit na saad ni Aling Sally. Ivana's POV. Nay, please, pakiusap ko. Pero tinalikuran na kami ni nanay at pumasok sa kanyang kwarto. Sabay bagsak ng pinto. Naiwan kami ni Dominic sa sala. Katahimikan ang lumipas. Tanging ang hikbi ko lang ang naririnig. Tumingin ako kay Dominic, ang lalaki naging sandigan ko sa nakalipas na mga linggo. Kasalanan ko to. Dapat nung una pa lang, naging tapat na ako. Hindi, Dominic. Umiiling ako habang pinupunasan ang mga luha ko. Kasalanan ko. Naging mapanghas ako ng gabing yon. Akala ko, kaya kong dalhin ang sekreto. Akala ko, kapag nakuha ko ang lupa, magiging masaya na ang lahat. Tumingin ako sa paligid ng maliit naming bahay. Ang bahay na akala ko ay maililigtas ko, pero ngayon ay naging kulungan ng lungkot. I'm sorry, Ivana. Aayusin ko to. Sabi ni Dominic, hinawakan niya ang kamay ko, pero tinanggal ko ito. Huwag muna ngayon, Dominic. Masyadong magulo pa ang lahat. Lumabas ako ng bahay at iniwan siyang nakatayo roon. Sa ilalim ng ulan na biglang bumuhos, naramdaman ko ang tunay na bigat ng ginawa ko. Binigay ko ang sarili ko para sa lupa. Pero sa huli, pati ang tiwala ng nanay ko ay naging kabayaran. Ivana's POV. Isang linggo na mula noong gumuho ang mundo namin sa loob ng munting bahay na ito. Isang linggo na ring hindi ko sinasagot ang mga tawag at text ni Dominic. Ivana, kain na! Mahinang tawag ni nanay mula sa kusina. Simula noong nalaman ni nanay ang lahat, naging matipid na magsalita si nanay. Hindi na niya ako pinagalitan. Pero ang katahimikan niya, ang pinakamasakit na parusa. Tuwing titingin siya sa akin, nakikita ko ang lungkot at ang bahid ng pagkabigo. Nay, nakahanap na ako ng trabaho sa kabilang bayan. Sa isang grocery store. Mag-iipon ako para unti-unti nating mabayaran ang utang sa bangko. Sabi ko habang inilalapag ang tasa ng kape. Hindi na kailangan, Ivana. Sagot ni nanay nang hindi tumitingin sa akin. Anong hindi na kailangan, Nay? Kailangan nating tumayo sa sarili nating mga paa. Ayoko nang may utang na loob sa kahit kanino. Lalo na kay Dominic. Wala na tayong utang. Sabi ni nanay sabay abot sa akin ng isang dokumento. Nalaki ang mga mata ko. Hindi ito ang titulo na ibinigay ni Dominic sa akin noon. Isang itong deed of donation. Pero ang mas nakakagulat, ang nakapirma roon ay hindi ang pangalan ni Dominic, kundi ang pangalan ng isang foundation para sa mga mahihirap na pamilya.
Ano to, Nay? Pumunta rito si Dominic kahapon habang nasa labas ka. Hindi siya pumasok. Nanatili lang siya sa labas ng bakod. Nakatayo sa ilalim ng init ng araw ng 3 oras bago ko siya hinarap. Dominic's POV. Ano pang ginagawa mo rito, Dominic? Bungad ni Aling Sally. Galit pa rin ang mukha niya pero bakas ang pagod. Aling Sally, hindi ko po hinihingi na patawarin niyo ako agad. Pero sana, pakinggan niyo ho ako. Sabi ko, hindi alintana ang pawis na tumatagaktak sa mukha ko. Ano pakikinggan ko kung paano mo ginamit ang kapangyarihan mo para makuha ang anak ko? Hindi ko po siya ginamit. Mahal ko po si Ivana. At dahil mahal ko siya, naintindihan ko ng pagbibigay ng titulo sa kanya ay naging simbolo ng kahihiyan niyo. Kaya heto po. Iniabot ko ang isang envelope. Ano na naman yan? Pera? Hindi po. Ibinigay ko ng buong lupain ng district na to sa isang NGO foundation. Hindi na po ako may-ari. Sila nang magpapatakbo. Tatayon sa kasunduan, ang mga pamilyang nakatira rito, kasama kayo, ay bibigyan ng lifetime tenancy. Ibig sabihin, hanggat gusto nyo, dito kayo titira na walang binabayarang renta at walang banta ng pagpapaalis. Nakita ko ang paglambot ng mukha ni Aling Sally. Bakit po to ginagawa? Malaking perang mawawala sa'yo, Dominic. Dahil mas mahalaga po sa akin ang peace of mind ni Ivana kaysa sa anumang gusaling itatayo ko rito. Ang lupang ito naglayo sa amin. Kaya mas mabuting hindi na akong may-ari nito. Sa paraang to, ang pananaltili nyo rito ay hindi lang dahil sa isang gabi na naganap, kundi dahil karapatan nyo to bilang tao. Tumalikod na ako pagkatapos iabot ang papel. Sabihin niyo po kay Ivana, malaya na siya. Wala na siyang obligasyon sa akin. Wala na siyang kailangan bayaran. Ivana's POV. Habang binabasa ko ang dokumento, bumuhos ang luha ko. Ang lalaki na yon, ipinamigay niya ang lupang pinaghirapan niyang mabili para lang malinis ang pangalan ko sa paningin ni nanay. Sabi niya bago siya umalis. Sabi niya, hihintayin ka raw niya, hindi bilang boss, kundi bilang isang lalaking nagkamali at gustong bumawi. Nay, bakit niya ginawa yun? Dahil siguro totoong sinabi niya, Ivana, na mahal ka niya. At ako, patawarin mo ako, anak. Sa sobrang pride ko, hindi ko nakita na ang anak ko ay nagsakripisyo para sa akin. Niyakap ko si nanay ng mahigpit. Nay, sorry din po. Hindi ko dapat itinago. Sige na anak, pumunta ka na sa kanya. Alam kong kanina mo pa gustong tumakbo at alam kong mahal mo si Dominic at mahal ka din niya. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Ivana. Kahit nakasuot lang siya ng simpleng t-shirt at tsinelas, tumakbo siya palabas ng barangay. Sumakay siya ng tricycle patungo sa opisina ni Dominic. Pagdating niya sa Rivera Estates, hindi na siya hinaring ng mga guards. Kilala na siya ng lahat. Kumari pa siya ng takbo paakyat sa 27th floor. Pagbukas ng elevator, bumungad sa kanya ang dati niyang desk. Malinis, walang gamit. Pumasok siya sa opisina ni Dominic na walang katok sa pinto. Nakita niya si Dominic na nakatayo sa harap ng malaking bintana. Nakatingin sa malayo. Mukhang pagod ito at mas payat kesa noong huling silang magkita. Nahihibang ka na ba? Bungad ni Ivana. Dahan-dahang lumingon si Dominic. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang makita ang dalagang hinihingal at luhaan. Welcome back, assistant. Mahinang sabi nito. Assistant mo mukha mo. Ipinamigay mo yung lupa mo? Ganon ka ba kayaman para magtapon ng milyong-milyon? Lumapit si Ivana at hinampas ang dibdib ng lalaki. Hinuli ni Dominic ang mga kamay ni Ivana at dinala ito sa kanyang labi. Milyong-milyong halaga ng lupa, Ivana. Pero ang mawala ka sa buhay ko, yun ang hindi ko kayang bayaran. Dominic, ang gulo-gulo natin. Bulong ni Ivana habang isinasandal ang noo sa balikat ng binata. Kaya nga aayusin natin, di ba? Wala ng isyu ng lupa. Wala ng isyu ng utang. Pwede na ba tayong magsimula ng tama? No conditions, no contracts. Sigurado ka? Baka bukas magbago na naman ang isip mo.
The only thing that won't change is how I feel about you. Dominic whispered. Then he lifted her chin and kissed her softly. Mahal kita, Ivana. At lahat gagawin ko para mapasaya ka lang. Mahal din kita, Dominic. Mabilis alam ko, pero hindi ko mapigilan ang puso ko na mahalin ka. Uwi ka ni Ivana, sabay halik sa labi ng binata na agad namang tinugo ni Dominic. Napakasaya ni Ivana ng sandaling yon. Pakiramdam niya ay napakaswerte niya dahil hindi lang lupain ang napabalik sa kanila, kundi nakilala pa niya ang lalaking mapagmahal, responsable at alam niyang ilalaban siya hanggang dulo. 2 taon na ang nakalipas. Ivana, huminga ka ng malalim. Huwag kang masyadong malikot. Baka masirang pagkakaayos ng pelo mo. Sabay ni nanay habang hinahawakan ang balikat ko. Tumingin ako sa salamin. Ang babaeng nasa harap ko ay nakasuot ng isang napakagandang off-white na gown. Hindi ito magarbo, pero bawat tahi ay tila may kwento ng pagsisikap at pagbangon. Sa labas ng bintana, naririnig ko ang tawanan ng mga kapitbahay at ang tunog ng mga kampana. Nay, hindi ko akalaing dito tayo ikakasal. Dito mismo sa gitna ng distrito. Ay dito naman talaga dapat, anak. Dahil dito nagsimula ang lahat. Dito tayo muntik ng paalisin. Pero dito tayo lumaban. At dito ka rin natutong magmahal. Ang bakanting lote na dating balak gawing mall ni Dominic ay naging isang napakagandang garden ngayon. Puno ito ng mga puting bulaklak at mga upuang kahoy na gawa mismo ng mga taga rito. Wala kaming hotel na nirentahan dahil ang buong komunidad ang naging simbahan namin ngayong araw. Dominic's POV. Nakatayo ako sa dulo ng aisle. Suot ang aking barong Tagalog. Pinagmamasdan ko ang paligid. Ang mga taong dati ay tinitingnan ko lang bilang mga investment sa business plan ko. Ngayon ay ang mga taong bumabati sa akin ng may tunay na ngiti. Sir Dominic, handa na po ang bride. Bulong ng organizer. Nang bumukas ang pinto ng dampana, nagsilbing silid ni Ivana, tumigil ang mundo ko. Naglakad siya patungo sa akin habang dahan-dahang tinutugtog ang paborito naming kanta. Sa bawat hakbang niya, naaalala ko ang gabing lasing siya sa resto bar. Ang gabing sinampal niya ako sa kondo. At ang gabing umiyak siya sa bisig ko habang humihingi ng tawad sa nanay niya. Ingatan mong anak ko, Dominic. Sabi ni Aling Sally nang maibigay na niya ang kamay ni Ivana sa akin. Higit pa sa buhay ko, inay. Nakangiti kong sagot. Hinawakan ko ang kamay ni Ivana. Malambot ito, pero ramdam ka pa rin ang tatag ng babaeng hindi sumuko sa tadhana. You look perfect, love. Sobrang ganda mo. Bolero ka pa rin hanggang ngayon. Biro niya, pero nakita ko ang panginginig ng mga labi niya sa sobrang tuwa. Ang seremonya ay simple pero puno ng emosyon. Walang mahahabang speech tungkol sa yaman o kapangyarihan. Sa harap ng pastor at ng buong komunidad, nangako ang dalawa na magsasama sa hirap at ginhawa. Sa lupang to, kung saan ko unang nakita ang tapang mo, ipinapangako kong ikaw lang ang magiging reyna ng aking tahanan. Bubuo tayo ng masayang pamilya kasama ng mga anak natin. I love you, love. Gumiti si Ivana. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. At sa lupang to, ipinapangako kong magiging katuwang mo ko sa bawat laban ng buhay. Magiging mabuti akong asawa at ina hanggang sa pagtanda ko. Mahal na mahal din kita, love. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Nang maglapat ang kanilang mga labi, parang nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Wala na ang multo ni Monica. Wala na ang banta ng pagpapaalis at wala na ang pait ng nakaraan. Ang tanging natira ay ang tamis ng kasalukuyan ng wagas nilang pagmamahal. Pagkatapos ng kasal, habang kumakain ang lahat ng lechon at pansit sa mahabang mesa sa gitna ng kalsada, naupo kami ni Dominic sa isang bench sa ilalim ng malaking puno. So Mrs. Rivera, anong plano natin para sa honeymoon? Honeymoon? Dito lang ako sa bahay. Marami pa ako labada bukas. Pangaasar ko. Kahit kailan talaga, ang kuripot mo. Gusto ko sanang dalhin ka sa Spain o kaya sa Maldives. Dominic,
Kahit sa dulo lang ng kalsada, basta kasama kita, sapat na yun sa akin. Tumingin ako sa kanya ng seryoso. Salamat kasi kahit naging masama ang tingin ko sa iyo nung una, pero napatunayan mo sa akin kung gaano kabuti ang puso mo. Salamat din, Ivana. Kasi kahit binigay mo ang sarili mo sa akin dahil sa maling rason, binigyan mo naman ako ng tamang rason para maging totoong masaya at magkaroon ng kulay ang buhay ko. Sumandal ako sa balikat niya habang pinapanood namin ang paglubog ng araw. Ang lupang dating sanhi ng gulo at luha, ngayon ay naging pundasyon ng aming bagong buhay. Ang kwentong nagsimula sa isang pagkakamali ay nagtapos sa isang habang buhay na pangako sa harap ng Diyos at ng mga tao. Binihag namin ang isa't isa, hindi bilang bilanggo, kundi bilang dalawang pusong nahanap ang kalayaan sa bisig ng bawat isa. At pinapangako nilang magsasama sila habang buhay. At dito na po nagtatapos ang kwento ni na Dominic at Ivana. Kung nagustuhan nyo ang ating kwento, mag-iwan lang po ng comment and please like, share and subscribe para updated kayo sa mga darating pa nating kwento. Maraming salamat po!